Welcome to Indai's Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. Hi! So, punta po tayo sa grammar na nangka. Nangka. Negative form po siya. Ano po? Hi. Okesho nangka. Hi, conjugation niya, noun nangka, na adjective or noun de nangka, o kaya naman verb te nangka, o kaya naman i-adjective, papalitan po ng ku, nangka. Hi. So, yun nangka sa Tagalog po ay gaya ng blank. Tulad ng blank, tulad ng blank. At iba pa pong klase pong pagta-translate po. Ano po? Depende po kasi sa sentence. Hi, pag sinabi naman pong nante, ang nante po ay mas matindi ang nararamdamang negatibo kaysa sa nangka. Pag sinabi pong nararamdaman is feeling, may mas matindi po yung feeling na negative kaysa sa nangka. Ano po? Parehas po siyang ginagamit po sa pakikipag-usap oral. Ano po? Kasi meron pong mark po nito. Ano? Hi. So, yun nante, kapag ginawa pong Tagalog, kahit na blanco, gaya ng blanco, blanco nga. At iba pang klase pong translation po. Ano po? Depende po sa sentence. Hi, ginagamit din po ito kapag nagpapahayag ng sorpresa, paghamak, o pagkagulat. Hay, yung sinasabi pong sorpresa, na sorpresa siya o nabigla po siya. Nabigla po siguro mas magandang term po dito. Hay, kapag palitan po natin na nabigla, mas okay po ang nabigla. Hay. So guys, pag sinabi pong pagkabigla or paghamak, for example, magbibigay po ako ng example po, ano po? Nante kotta. Parang ganyan. Nante kotta. Oh! Anong nangyari? Parang ganyan po yung meaning niya dyan. Ganyan po. Ano po? So, yung sinasabi naman po dito pong pagkagulat, kasama na po yun. Parang isang set po sila eh. Isang set po. Nante kotta. Parang ganyan po. Nagulat po siya, nabigla po siya dahil may nangyaring pahamak. Nante koto suru no? Ano ba yan ginawa mo? Ganyan po. Ano po? Hi. Hi. So, punta na po tayo sa nado. Ngayon po, pag sinabi pong nado, Kasama po doon na ano? Bigla po na in love. Kasama po. Biglang na in love. Pwede pong nante koida. Pwede. Pwede po, no? Kumbaga nabigla siya sa parang hindi niya ini-expect na anong klaseng pag-ibig yan? Ganyan na po. Nante koida. Pwede pa na. Magiging ganyan po. Hi. Ay. Pag sinabi naman po, nante koto da. Anong sitwasyon yan? Ganyan na po ang express niya po sa Ginayuma daw sa amin ng Liasan. Hi. Hi. Pag sinabi pong nado, pag ginamit naman po siyang as nado, formal form na po siya ng nangka. So, sa Tagalog po, tulad ng mga, plural form po siya. Plural form. Kasi, ang nado, good as at iba pa. Hindi po at iba pang iba pang translation. At iba pa po talaga po yung meaning niya sa Tagalog. Nado at iba pa. Tatoeba ne, ご飯を食べるときに使うものは、フォークでしょう、スプーンでしょう、コップでしょう、など。Pag linagyan pong nado sa sa hulihan, at iba pa. Yung meaning niya po doon. Ano po? Hi. Formal form po ito na nado. So, yung nante at saka nado, maaari rin po siyang gamitan ng verb, adjective, noun, na formal form, or sentence po. Isang sentence po. Ano po? Nante, nado. Sa hulihan po. Ano po? So, ang salita pong nangka, nante, at nado
ay ginagamit kapag may nararamdamang matinding negatibo o hindi inaasahang bagay o sitwasyon. At patuloy pa rin ang pagbigkas ng negatibong salita. So, ibig pong sabihin, nani-nani nante, tapos nani-nani nani-nani. Yung nani-nani nani-nani sa hulihan, yun po yung nagpapatuloy pong magsalitang ng bagay na negatibo po. Ano po? At ginagamit din po ito kapag magpapakumbaba kayo. For example po, yung sinasabi po dito pong magpapakumbaba, wala pong example po sa book po, ano po. Yung sinasabi ko po dyan pong pagpapakumbaba, for example, ang galing mo, no? Diba, sinabihan po ako ng ang galing mo, no? Tapos ang sasagutin ko po, watashi nante, sonna sugoku nai desu yo. Hindi naman po ako masyado magaling eh. Watashi nante, hindi naman po ako masyado magaling. Watashi nante, sonna sugoku nai desu yo. Ganyan po. Ano po? Watashi nante. Hay, sa pagpapakumbaba po. Ano po? Or minamaliit nyo yung sarili nyo. Hay, pwede rin pong hindi pagpakumbaba, kundi minamaliit nyo yung sarili nyo. Wala kayong confidence sa sarili nyo, kaya nyo ginagamit na watashi nante. Kumbaga ako lang naman to, parang ganyan. Ano po? So, pag ginamit po natin siya sa sentence, magiging ganito po. So, Amara-san, maaari po kayong mag-unmute. Kayo po yung magre-recite. Okay lang po. Hi, konbawa. Ayan, Tinday. nais ko yung boses yung napakasigla. Maganda po kayong nasa last part po kasi talagang pinapasigla niyo po. Cha-san, okaeri nasai. Hi. Babasahin ko po, then explain Ang ko hirap kung ano po yung po. pagkakaintindi po. Dahil basahin ko po muna po. Ano po? Hi. お化粧なんかしてはいけません. Pag sinabi pong okesyo nang ka, sa Tagalog, ang tulad ng pag-makeup. Hi. Ano po sa tingin niyo po? Okesyo nang ka shite wa ikemasen. Kahit ang paa, ang tulad, ano ba yung, Kahit wag niyo pong sundin to, basta po yung naintindihan niyo po yung word po. Kasi yung nakasulat po dito, literal po siyang tinatranslate lang para maintindihan po yung explanation po ng grammar na ito. Pero may mas natural way po yung pag-translate po ng okesyo nang ka shite wa ikemasen. Ano pong pagkakaintindi niyo po? ang naintindihan ko po, Ate Inday, is hindi mag-makeup. Shitiwa ikimasen. Wag hindi maaaring mag-makeup or pinagbabawalan po siya mag-makeup po sa sentence na ito. Arigato, Amara-san. Kapag ginawa po siya yung Tagalog ng literal, okesyo means makeup. Nang ka, ang tulad ng. Hay, masen. So, ibig po sabihin, meron po siyang galang, kaya meron po tayo ditong po. Ano po? Hay. Tapos, shite wa ikemasen. Shite, yung wa po dito is I. Shite is gawin. Ikemasen, kinokontra niya yung gawin. So, hindi pwedeng. So, pag pinagbuo-buo po yung salitang yon, magiging ang tulad po ng pag-makeup ay hindi pwedeng gawin. So, kung natural way nyo po siyang itatranslate, hindi maaaring mag-makeup or ipinagbabawal na mag-makeup. Ganun po yung natural way niya pong i-translate sa Tagalog. Ay, naging ganito lang po siya para maintindihan po mabuti kung saan po ginagamit ang nangka. Ano po? Hi. So, next po tayo. Hi. Natutuwa talaga ako kay Amaras kasi talagang ginking-ginky po kayo kahit ganito pong oras. So, babasahin ko po siya sa Japanese po muna. Babasahin ko muna po yung Japanese. Natto nanka kirai da. Natto nanka kirai da. Yung natto nanka sa Tagalog, ang tulad ng natto. So, ano po yung pagkakaintindi niyo po ng natto nanka kirai da? Ang tulad ng nato ay hindi ko gusto. Sorry. Hindi niya gusto yung natto. Alam niyo po yung natto, Amara-san? Hi, Ate Inday, gusto kong nato.
Parehas po tayo. So, hindi po natin pwedeng gamitin to. Kasi gusto natin po eh. Yun lang kapag ginagamit po siya sa negative form po, di ba po? Hi. So, pag ginawa pong Tagalog, magiging, tingnan po natin yung mga salita. Natto means natto. Yung beans po siya na mga preserve po. Parang tulad po ng cheese po, di ba po, pag magagawa po tayo ng cheese, yung milk, natin, tawag po nito? Ano po ba ang tawag sa process na yun? Para maging cheese. Kumaga, kusaraseteru po. Paano po sabihin sa Tagalog ang kusaraseteru? Ayun, ferment po. Arigatou gozaimasu. Fina-ferment po yung beans para maging natto po. So, ang natto is originally food po siya dito sa Japan. So, hindi po kailangan gawin sa salitang lingwaheng ibang bansa. Pwede na po siyang natto mismo kung sabihin po. Kasi name po siya ng pagkain na yun. So, natto is natto. So, mama. Nangka means nang tulad ng. Pero may halo po siyang negatibong feeling. Minamaliit niya yung natto. Kiraida means ayaw ko. Kirai means ayaw. Kaso, dito, good as ayaw ko or ayaw ko po dito talaga. So, kapag pinagdugtong-dugtong po yung salitang yon, magiging ayaw ko ng tulad ng natto. So, ibig pong sabihin sa Japanese, natto ng kakiraida. Hi. So, palitan niyo po dito. Ano pang ayaw niyong pagkain? Lahat gusto ko po, Ate Inday. Wala po kayong Walang ayaw. Masarap pagkain Japan. sa pagkain po ng Pilipinas. Pagkain ng Pilipinas is May ayaw po kayo sa pagkain ng Pilipinas? Hindi. Kinakain ko lahat. Tama lang eh. For example, ako po, ayaw ko po ng liver po ba yun? Yung atay po ba yun? Liver Ay, po ba sa masarap Tagalog? yun. Hi. Ako, ko po siya. Hate ko po siya. So, reba po ang atay sa Japanese. So, palitan po natin natto in reba. Pwede ko po sabihin, reba ng kirai da. So, ibig po sabihin nun, ayaw ko ng tulad ng reba, ng atay. Hi. Ganyan po siya pag ginamit po. Po? Hi. So, meron pong gustong mag-recite po dyan sa mga nakataas ng isang beses pa. Kung wala po, diretso po ako kay Amarasan. Pwede. So, continue po tayo, Nahiya ako Amarasan. since Ate Inday, nagkamali ako eh. Okay lang yun. Nandito tayo para po matuto. Hindi po para pagtawanan or i-judge yung nagkakamali po, di ba po? Kasi kung hindi nyo po kailangan mag-aaral, Kinakain lahat. hindi nyo kailangan nandito, di ba? Oo, totoo pumasok naman. si Mr. Rong. Recite ka na dyan, Mins. Huwag Ayan, kang si Mr. mahiya. Rong, Mr. Rong, good evening po. Konbanwa. 皆さん、お疲れ様です。こんばんは。 So, si Mr. Rong na lang po kasi Sama. hindi pa po siya nakapag-recite. Okay lang po kayo はい、 mag-recite. どうぞ。よろしく。 Onegaishimasu. Hi. Wow, ang daming message. Ang daming fan ni Mr. Hi. Ito conversation po ni A at saka ni B po. Po? So, sabi ni A in Japanese, naiteru no? Sabi naman ni B, naite nankai nai yo. Malakas niya pong sinasabi kaya po meron pong exclamatory po. So, yung naite nanka means sa Tagalog po, naman ako umiiyak. Hi. So, nawala si Mr. Si baba muna ako, sorry. Busy siya. Okay lang po. Deji-san, gusto niyo pong i-try? Angat kayo? Kanina umangat kayo eh. Isang beses lang, kahit ngayon lang. Go. Deji-san, pasak po. Ayaw niya po? I-try. Ayaw? Yay! Si Jaming sa hi! Yatta! Ureshi! Si Amara in-stock ko. Wala namang naka-private. DJ Beltran, go. Push mo na. Go, push po tayo, Deji-san. Hi, ano po yung pagkakaintindi niyo po sa sentence kanina na binasa ko? Doon muna po tayo sa sinabi ni A. Ano po sinabi ni A? Naiteru no? Like,
Anong nangyari sa'yo, kumbaga? Ano po ang Tama. naku? Yung root word po nito is Nangyari. naku. Hindi po nangyari. Naku. Ano po ang naku? Ano ba yun? Umiyak yata. So, umiyak. So, Oh, so ano po yung ibig po sabihin po ng naiteru no? Umiyak sa maling tao yata yan. naito, no? Aray ko po. Naito na. Tayo. Bale. Dito muna po tayo sa A. Naiteru no? Tagalog? Anong nangyari sa'yo, kumbaga? Umiiyak nga po. Bakit nangyari? Ay, hindi. Anong nangyari sa'yo? Yun. Ano po ba? Naiteru Anong nangyari means sa'yo? umiiyak. Sabi mo, Anong nangyari sa iyak mo? eh? Umiyak po siya, di ba? Naiteru no? Tinatanong niya kung Umiyak ka ano? Si Ate Amy. Ano ba? umiyak ka ba? Umiiyak ka ba? Hay, umiyak ka ba? Umiiyak ka ba? Eh, Umiiyak ka? ah, Yan po. Ano po? Umiiyak ka? Yan po yung Tagalog ng naiteru no? Si Ate Amy po, umiiyak na yata. Oo. umiiyak ka ba? Hindi Umiiyak naman ako ka? umiiyak. Yan po, ano po. Hindi naman ako umiiyak. So, hindi naman ako umiiyak. So, hay, tama po. So, sa Tagalog, naiteru no? Umiiyak ka? Naitenang ka naman ako umiiyak. Inayo, hindi, yo is no. So, pag pinagdugtong-dugtong po yung salita, ang usapan nila is, sabi ni A, umiiyak ka? Hindi naman ako umiiyak, no? So, in Japanese, naiteru no? Naitenang ka inayo. Yun po ang usapan nila. Hi. So, last sentence na po tayo. Ano pa? Ready na po kayo, Deji-san? Ba't kayo nag-mute? Basahin ko po in Jap. Huwag na po umiyak. Huwag nataha na, baby. So, sa Japanese, 日本語でスピーチなどできません. Yung speech na do means mga tulad ng pag-speech. O kaya naman, palitan po natin, pag-speech at iba pa. Pag-speech o kaya naman, Anong speech? Spelling? speech, Tagalog, mali yung Salita? S-P-E-E-C-H po. So, talumpati po sa Tagalog po, talumpati. Talumpati. At iba pa. Kasi ang nado, etc. po ang meaning niya. O kaya, tulad ng mga, plural po, kasi marami po siyang, sinasabi. Hay, so, gawin na lang po natin yung speech nado na talumpati at iba pa. Hay. So, ano pong pagkakaintindi nyo sa Nihongo de speech nado dekimasen? Hindi ako marunong magtalumpati the way, ano ba yun? Hindi ako marunong talumpati at iba pa. At iba pa? Ito, Yung pagkakaintindi niya lang po, hindi niyo po kailangan hindi ako marunong ng salitang Nihongo. Magtalumpati sa salitang Nihongo. Ganun ba? nawala po yung at iba pa, yun po yung pinaka-importante po natin. Nado. Sumasa. Daijoubu. Hindi ako marunong ng talumpati at iba pa. Hindi ako marunong ng talumpati at iba pa. Speech ng Nihongo. Ganun ba yun? Sa Pag wika o kaya lingwahe. Wikang Japanese. Japanese o kaya hapon po. Ano po sa Hapon. Tagalog. Hi, arigatou gozaimasu.
Daijoubu, daijoubu. Maganda po yung yung suji nyo. Hai, tingnan po natin. Nihon means hapon. Go means wika. De, ang speech, talumpati po siya sa Tagalog po. Ano po? Nado at iba pa or etc. in English. Dekiru means kayang gawin, kayang gumawa. Kaso, masen form po siya, negative form po siya. Kaya, hindi ko masen, may respeto po, hindi ko po kayang gumawa ng. Yung po yung naging sentence po ng dekimasen. Hai. So, pag pinagbuo-buo po yung mga salitang yan, magiging hindi ko po kayang gumawa ng talumpati at iba pa gamit ang wikang Hapon. Nihongo de gamit ang. Yun na po ang magiging meaning ng de dito. Gamit ang wikang Hapon. Ano po, medyo complicated po ang mga preposition po ng Japanese po. So, sana yan lang po talaga po siya po. Ano po, yung preposition po dito na de, magiging meaning niya is gamit ang. Hai. So, hindi ko po kayang gumawa ng talumpati at iba pa gamit ang wikang Hapon. Sa Japanese, Nihongo de speech nado dekimasen. Hai. Okay po guys, last na po tong grammar for today. Meron po kayong katanungan? At Inday, pwede po magsalita. Tuso. Yung talumpati po, pakipagtampo ng L. Nagkamali lang po ng spelling. Ano po? Sa close parenthesis mo, takumpati nakalagay. Talumpati. Streta shimashita. Talumpati. Arigatou gozaimasu. Salamat po, ate. Hai, salamat po. Hai. Nihongo de speech nado dekimasen. Speech nado means talumpati at iba pa. Sa Tagalog, hindi ko po kayang gumawa ng talumpati at iba pa gamit ang wikang Hapon. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.